uh, fertilizer fund scam ay at kumita ka pa sa lahar scam, sa scandal, ay ibig sabihin, iyon ang ginamit mo sa pambibili ng property sa Amerika, property sa iba-ibang lugar. At hindi po ako naniniwala na yung kanyang kinita bilang artista ay sapat para mabili ang lahat ng kanyang kayamanan. Ibig sabihin, talagang mahilig sa lupa ito si Mr. Lito Lapid. So ngayon, kung ako tanungin mo, ang kanyang record na hindi ka talaga, sasabihin mo, hindi ka magtataka pag sinabi mo na si Lito Lapid ay numero 1 magnanakaw. Senator Lito Lapid naging bilyonaryo daw nang dahil sa lahar quarry at fertilizer scam. Kung matatandaan, nasangkot ang senador sa katiwalian kaugnay ng 728 million pesos fertilizer fund noong 2004 nang siya ay gobernador pa lamang ng Pampanga. Kasabay nito, pinagkakitaan rin daw ng mag-amang Lapid ang lahar quarry sa loob ng 11 taon dahil sa magkasunod nilang termino, na natuklasan ng maupong gobernador ng Pampanga, si Father Ed Panlilio, na siyang naging kapalit nito. Ay di, siyempre pa, gobernador siya noon, kumita siya sa lahar. Biro mo naman, tanungin mo kung magkano kinita niya sa lahar. Sa estimate, nalaman na lamang natin nung nanalong gobernador noong 2007, si Father Ed Panlilio, na kung tawagin sa mga Kapampangan ay si Among Ed, ay napatunayan ni Among Ed na sa maliit na share o bahagi na kinikita ng probinsya sa kada truck, sa kada tipping ng truck, ay kumita pa ng 1 milyon, mahigit 1 milyon isang araw sa probinsya. Sa kinikita na yon, may binibigay pa na 40% sa municipality, sa bayan kung saan nakikita yung lahar. At sa mga barangay, binibigyan din. So despite that fact, napatunayan ni Father Ed, Among Ed Panlilio, yung 1 million mahigit kada araw na kinita. So sa isang taon, there are 365 days. So ibig sabihin, kung sundin lamang natin yung konserbatibo na kinita na aktual na pinatunayan ni Among Ed Panlilio bilang gobernador noong 2007 hanggang 2010 ay 1 million a day. So, ganun lang tayo. Ibig sabihin, 2 taon, 3 taon, ay bilyonaryo na si Lito Lapid sa 3 taon lang. So, 1995, 1996, 1999, ay bilyonaryo ka na. Di ba? Sa 1998, tumakbo ka na naman ulit, naging gobernador, pang 6 years mo. So, 6 times, 6 billion na kinita mo. Pagtapos mo ng pagiging senador at pagiging gobernador, kumita ka ng 9 billion halos. Siyempre, hindi ko na binibilang yung ibang kinikita. Pati yung mga share mo kay Bong Pineda sa mga huweteng ay hindi ko na binibilang. Oh, so, ang dami-dami mo talaga kinita, Mr. Lito Lapid. So, ngayon, ikaw ay, nung ikaw yung senador, gusto mo, kinuha mo ng 2019, nanalo ka ulit na pagka-senador, ang kinuha mong committee ay Committee on Games, Amusement at Sports. Kaya napunta sa'yo yung Games and Amusement Board. Na ang Games and Amusement Board, yun po ang nagbibigay ng lisensya sa lahat ng mga pugo. So ngayon, kung nagbibigay sa lahat ng mga pugo, so ano ang ibig sabihin nun? E di, kumikita ka dyan, tapos ang sinabi sa akin, isa ka sa 4 na senador na mayroong tinatanggap na payroll, sa payroll pala ng pugo dyan sa Pampanga at saka sa Tarlac. So ngayon, magkano kinikita mo ngayon? Aba, napakalaki. Kaya nga talaga, Mr. Lito Lapid, nakakaasar man isipin, pero wala po kaming isip na inggit. Okay na sa akin, nakagraduate ako sa College of Law, naging doctor ako, Doctor of Jurisprudence ako. Okay na sa akin kasi hindi ako mayaman. Mayaman naman ako sa utak. Okay lang yan, hindi mananakaw. Yan pong kayamanan na hindi ma-subject sa tinatawag na AMLAC. Oh. Ngayon, ang style naman ni Lito Lapid, napakatalino talaga to. Sabi ng kanyang dating abogado, si Atty. Galang ata yun, patay na yun eh. So sabi ata na napakagaling nitong tao si Lito Lapid, kahit abogado talo niya sa pagiging magaling pagdating sa pera. So ganun po kagaling si Lito Lapid.
So, kaya kung diyan ka magaling sa pera, ang galing mo makatingin sa bawat bagay para kumita. Kabiro mo, pinag-isipan mo for the first time in history, ikaw ang kauna-unahang tao na kumita sa lahar. Oh. Ganon. Ngayon, itatanggi mo yan. Ipaliwanag mo kung saan ang galing yung mga mansion mo. Ipaliwanag mo kung magkano binili mo. Tapos, nung in-interview ka ni Bernadette Simbrano, sinasabi mo na binili mo lang 24 pesos per square meter noong 2001. Ang lupa mo diyan sa ginawa mong farmland diyan sa Purak. So akala ko si Alice Go lang laki sa farm, pati ikaw pala laki ka rin sa farm. Oh. So ngayon, 24 pesos per square meter, ibig sabihin inalipusta mo yung mga Kapampangan na may-ari ng diyan, ng mga magsakahan na nagkaroon ng utang kaya nila binenta kasi wala silang pera. So sinamantala mo naman ang kahirapan ng kapwa mo Kapampangan. So, yan ang problema. Naghahasik ka ng lagim sa mga kapwa mo Kapampangan. So, yan ang ngayon, kung dito ka na sa Pugo, kinuwento ko na pinakialaman mo at para mapunta sa kamay ni Roberto Cruz o Liwag Cruz ang lupa na 106.4 hectares na kung saan noong 2019 ay tapos na sanang usapin kasi nanalo na yung mga farmers at ibinalik na sa kanila ng Darko, na opisina ng Darko yung lupa. Pero takin mo nanalo noong November 15, 2019, noong October pumasok na naman ang Pogo. So nakakita sila ng bagong negosyo. So ginawa nila ng paraan at kinausap at ayon sa report ko, ginamit ni Perto Liwag Cruz si Lito Lapid na tulay para kay Gloria Macapagal Arroyo na siyang presidente noon na ninakaw niya pagkapangulo mula kay ERAP. So, naging presidente siya noon at inutusan si Roberto Obet Pagdiganan na aprubahan ang i-convert ang lupa na sakahan papunta sa residential, papunta sa commercial at sa tourism. So, ngayon, nung i-convert, isipin mo na lamang kung noong sakahan yan, nang nabili pa ni Lito Lapid, 24 pesos per square meter. Pero kung kinonvert mo na, magiging aabot kahit mula 5,000 hanggang 10,000 pesos per square meter. So, ang isang hektarya ay 10,000 square meters. So, ang isang hektarya, ibig sabihin, kung 10,000 square meters ay 100 million. So, kung 100 million, kung 100 hectares times 100. So, 100 million times 100, 10 billion. So, ganun po kalaki ang kinikita nila dyan sa lupa na yan. Tapos, ilulon nila, iutang na sa bangko, isasangla nila yung lupa, kahit hindi nila bayaran ng sangla, ay panalo pa rin sila. Ganun ang diskarte. So, ngayon, ang part ng lupa dyan ay binigay dyan kay Lito Lapid. At hindi po ako naniniwala na yung kanyang kinita bilang artista ay sapat para mabili ang lahat ng kanyang kayamanan, no? Sa nanaipon. Meron siyang 2 property, sa sa United States, dollars yun. Tapos, nakabili din siya sa iba't ibang bahay. Sa Purak lang, marami siyang nabili. Sa Pampanga lang, marami siyang nabili. Doon lang sa Purak, 2 ata ang mansion niya dyan. So, ibig sabihin, talagang mahilig sa lupa ito si Mr. Lito Lapid. So ngayon, kung ako tanungin mo, ang kanyang record na hindi ka talaga, sasabihin mo, hindi ka magtataka pag sinabi mo na si Lito Lapid ay numero 1 magnanakaw. Nung natalakay natin ng isang araw, nauna tayo, tinalakay natin na binigyan din siya ng parte sa lupa diyan sa 106.4 hectares na kanyang nakuha na binigay na may pag-ari ng tinatawag na sisters daw o brothers ng mga Cruz na representa ng kanilang anak siguro o kapatid na si Roberto Pert Cruz na siyang nangungulo sa kumpanya na Victoria Tourism Park at siyang nagmamayari o namamahala ng 106.4 hectares. Actually, bago pa yung maliban pa sa 106.4 hectares sa Purak, Pampanga, may kinamkam din siya ng mga katabing lupa. Tapos ito para magkaroon siya ng protection, yung kanyang BFF na si Lito Lapid ang nagbibigay ng protection sa kanya.
So dahil sa mga pagbibigay ng tulong ni Mr. Lito Lapid sa kanya ay talagang deserve naman ni Mr. Lito Lapid na mabigyan ng malaking mga lupa, no? At least kung mapansin mo 'yon, yung isa mga property niya pinagmamayabang niya, yung sa vlog ni Bernadette Sembrano ay lumalabas doon na may mansion siya. Iba yung kulay puti ang mansion. Iba pa yung kaysa mansion niya, sa Purak din na kulay tsokolate ang bahay na malalaki. So ibig sabihin talagang mahilig sa lupa at mga property ito si Mr. Lito Lapid. Yung pinalabas naman ni Bernadette Sembrano ay yung property niya na mayroon pa siyang modern na palayan. Ang palayan niya may combination pa ng mga tilapyahan at kung ano-ano pa. Tapos mukhang mga modern pa kanyang irrigation systems na kung ano man pagka-modern ng irrigation systems niya ay hindi niya ginamit na gagawing sa batas para magiging moderno ang irrigation systems ng mga magsasaka sa buong bansa. Hindi niya ginawa yan. So anyway, ang kinikwento ko ngayon, may nabasa rin ako na nung nahuli yung kanyang asawa na si Marisa Tadeo Lapid, nahuli ng United States of America sa pagbibitbit ng $40,000 na hindi malaman kung saan ang galing. Ang $40,000 po ay katumbas po ng 2 milyong piso. At nandoon pala sila kasi dalawa pala ang yung property nila doon sa United States of America. So ngayon saan ba kayo kumukuha ng pera na yan, Mr. Lapid? Hindi naman ako maniniwala na sa pagka-artista mo nanggaling yan. Hindi ko naniniwala na nanggaling yan sa yung mga pelikulang Valiente at pelikulang Leon Guerrero. Hindi po ako naniniwala. Malaki makinita mo ron. Actually nga, kaya ka pumasok sa politika kasi humina na yung kita sa politika, sa pelikula. Kaya pumasok ka sa politika, pareha lang kayo ng kaisipan ni Bong Revilla. Kaya yung mga naglalao sa pelikula, pumapasok sa politika. Yan po ang trending. Ganon din si Jinggoy Ejercito Estrada. Dahil wala ng kulay ang kanyang karera bilang bida-bida sa mga action movies ay pumasok naman sa politika. So ganun po kaya wag niyo na kaming lukuhin mga Pilipino, na kunwari nanggaling sa kung saan-saan. So ngayon, ito naman sa dinami-dami mong property ngayon, hindi ka pa tumitigil sa pagnanakaw. Matanda ka na pero hindi ka pa rin tumigil sa pagnanakaw. At believe naman ako sa iyo, hindi ka nga nakatapos ng high school ay ka naman, marami ka pang property kaysa sa akin. Biro mo, ako gumraduate ako na sa Mindanao State University scholar na bilang graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Pareho kami ni Batang Maynila 2H na civil engineer. At license kami pareho. Ikaw, hindi ka nga eh. Tapos, hindi ko alam kung paano yumaman. Pag sinabi pa nga, knowing Miriam Santiago, turuan mo naman kami. Sinabi niya kay Janet Tapulis, turuan mo naman ako kung paano yumaman. Biro mo si Miriam Santiago na napaka matalino ay nagtatanong pa kung paano yumaman. So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon si Mr. Lito Lapid. At isa pa ang aking isapapan sa inyo bilang patunay talagang magnanakaw siya, kinasuhan siya sa fertilizer fund scam at ang kanyang kaso ay binasura noon sa Sandigan Bayan sapagkat daw may nalabag ang kanyang karapatan sa mabilisang trial, ang kanyang right to speedy trial. So dinismiss naman ng Sandigan Bayan kaya lang humabol ang ombudsman at binaliktad ng Supreme Court noong December 2019 at ibinalik ang kanyang kaso sa Supreme Court. So ang problema lang sa ating sistema ng katarungan sa ating mga korte, napakabagal tumakbo, ay mas makupad pa kaysa tinatawag na snail mail o mas makupad pa kaysa yung taklobo pag lumakad.